The title of the message that I would like to share with you on the last Sunday on the month of March is the Lord's favor. The Lord's favor. Now, tatanungin kita, have you ever asked someone for a favor? Humingi ka na ba ng pabor mula sa isang tao? O maaari sa iyong kaibigan o sa iyong kamag-anak? From time to time, we all need help or grace or favor coming from others. Now, favor from friends is really expected, but favor from strangers are truly rare. There is favor from people, and there is favor from God. Pareho nating nais na makamit ang pabor na iyan. Pabor mula sa Diyos at pabor mula sa tao. But there is something that we need to understand na ang pabor ng Panginoon ay laging merong pakahulugan at may layunin sa ating pong mga buhay. May mga pabor ang Diyos sa atin that God at times gives favor just to bless us and reveal His love and care for us. But like what I'm saying, there is also a much powerful favor from God that empower us to accomplish a purpose. Pakisabi mo nga na malakas, purpose. Now today, I want us to examine God's favor. And let me tell you that God's favor comes with a purpose. Know and understand this, brothers and sisters. God grants favor and grace to those whom He can entrust with His purposes. Ang Diyos ay nagbibigay ng pabor, biyaya at pagpapala sa kung sino mang mapagkakatiwalaan niya pagdating sa kanyang mga layunin at naisin sa mundong ito. If God can entrust you with His purposes, His favor will truly rest upon your life. Alam natin ang sinasabi ng Biblia that when we are faithful in little, God can make us ruler over much. Kung ikaw ay mapagkakatiwalaan sa maliit, maaari kang pagkatiwalaan ng Diyos sa mas malalaking mga bagay sa iyong buhay. And let me tell you this, I want you to hear me out on this. Your riches has a purpose. Anumang kayamanan na meron ka at meron ako, may kadailanan kung bakit yan ay ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Your influence has a purpose. Your position has a purpose. Whatever it is that we're having right now, there is always a purpose. And even your assignment in this world has a purpose. Gusto ko ulit tignan yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, lahat may purpose. Now, God's blessings, anointing, and favor are unto a purpose. God loves us all the same. Lahat tayo mahal ng Diyos. But His favor on our lives varies from one person to another person. Now, there are three important things that we are going to talk about when it comes to God's favor or the Lord's favor in our life. The first thing that we are going to see is what is favor? Ano ba ang pabor? Ano ba ang pakahulugan? Pagka ang pinag-uusapan ay pabor. What does favor do? And how do you get favor with God? Yun ang pinakamahalagang tanong. Paano makakakuha ko ng pabor mula sa Diyos? Now let me try to answer these questions by considering the life of Mary. Now rejoice highly favored. Ang word po na favored dyan ay galing sa salitang charito. So kapag ang pangalan mo charito, favored. Sino po, naintriga ako. Sino po sa inyong pangalan dito charito? Wala. Walang lumang tao dito. Charito, which means favor, the Lord is with you. You have found favor with God. Ang ibig sabihin po nito is that the Lord is really with you, Mary. Yun ang sinasabi po ni Angel Gabriel. She found favor with God. Favor, galing po sa original na root word na ang salita ay charito, na ang ibig sabihin ay to be grace bestowed, makatanggap ng kahabagan, or to become the recipient of God's goodwill, makatanggap ng biyaya na nagmumula sa ating pong Diyos.
The angel said to Mary, "For you have found favor with God." Oh, I love that word. Pero mo, binati ka ng angel, at ang sinabi sa iyo ng angel, ikaw ay nakasumpong ng pabor mula sa Diyos. There can only be one Mary who had been highly favored by God. Pero masarap siguro yung pangalan mo o yung pangalan ko ang mailagay dun, no? For example, Benj, you have found favor with God. O kaya ay, siyempre, pangalan ko, June. No? You have found favor with God. We all would want to have that. Gusto natin na talagang tumanggap ng pabor mula sa ating pong Panginoon. We love to be liked by our peers and by the authorities over us. Kasi kapag ikaw ay may pabor sa tao, usapin mo ng tao. Pag may pabor ka sa tao, it makes life easier. At nababawasan yung difficulties. For example, pumunta ka sa isang opisina. Pagpunta mo doon sa opisina, kakilala mo yung boss doon. Siyempre, pagkakilala mo, hindi ka napipila. Pag nakita ka, hindi ka dito. Puka rito. Ano gagawin mo? Lalo na pag sa bangko, lalo na ngayon, ang bangko, ang haba ng pila. Parang pag magbabangko ka ngayon, kailangan mahaba ang pataan ng oras mo. Paglabas mo, nagdeposito ka lang pero parang ka nawalan. Sa tagal Pagkakakilala mo yung manager, halika. Upo ka dyan. Pinaupo ka na, pinagkapi ka pa. Gusto mo ba ng biskwit? Gusto mo ba? Diyan ka lang. At may ibang kumikilos para sa'yo. Favor with man would mean, it makes your life easier, with less stress and even difficulties. Okay? You know what I'm talking about? Now, in terms of God's kingdom, pagdating sa kaharian ng Diyos, pag sinabing we want favor, is that we want our King to like us. We want our King to be pleased sa pamagitan ng ating mga buhay. Alam niyo, ang sinabi po na dinagdag nitong si Gabriel kay Mary. Gabriel told Mary she was blessed. Ang Greek word po na pinagmula ng salitang blessed is eulogio. Eulogio or eulogy. Okay? Sino po sa inyo ang pangalan na eulogio? Ang ganda kaya ng ibig sabihin ng eulogio, blessed. Blessed. Sabi ni Gabriel kay Mary, hindi ka lang basta binigyan ng pabor, you have been blessed. God had spoken well of you. It means to praise, to extol, to bless abundantly. Alam niyo, ang salitang eulogio can be from God to man to man, or from man to God. When God blesses men, ito pong ibig sabihin ng favor. He grants them favor and confers happiness upon them. Ang favor po is something that only God can give to you and me. Na ito po ay bunga ng kanyang matinding kahabagan sa iyo at sa akin. Pakisabi sa katabi, favor. Okay? Now, how many of you would like to have God's favor? Raise your hands, please. Okay? Amen. We want to have God's favor upon each and every one of us. The second thing that we're going to look at, or principle that we're going to look at, is that favor is directly linked to relationship. Favor is directly linked to relationship. Now, kapag ikaw ay hihingi ng pabor sa tao, tiyak na ikaw at ako, hihingi ka ng pabor sa taong merong tayong ugnayan. Hindi o kailanman mahihiya tayo o lagi tayong mahihiya kung hihingi ka ng pabor sa taong hindi mo kakilala. Sige nga. Magagawa mo bang humingi ng pabor sa taong hindi mo kilala? Siguro pagkasubuan na. Pero as much as possible, you want to ask favor from people whom you have relationship with.
Madaling hinga ng pabor ang taong merong kang ugnayan. Okay? Close friends, family, yung tinatawag na mga churchmates, pwedeng hinga ng pabor. Kapitbahay, pwedeng hinga ng pabor. May asin po ba kayo? May toyo ka ba? Wala. Tayo mga Pilipino, no? Talagang sa atin lang talaga puso yun, no? Yung pag nawalan tayo ng supply, nanghihingi tayo sa kapitbahay. Now, we can do that. We can ask for favor. Why? Dahil sila ay kapitbahay. Somehow, meron tayong relationship sa kanila. Now, I want you to understand this. Pagdating sa kaharian ng Diyos, the level of favor you receive from people and from God is linked to the level of relationship you have. Ang pabor na tinatanggap natin sa tao, lalo na sa Diyos, ay may kinalaman sa inam ng relasyon na meron tayo sa Diyos. Pakitanong nga yung katabi mo, kamusta yung sayo? Kamusta yung relationship natin sa ating pong Panginoon? Kamusta ang ating pong tinatawag na ugnayan pagdating sa ating pong dakilang Diyos? Now, I want you to look at the life of Jesus. The Bible tells us in Luke chapter 2:52, Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and men. Sabi ni Luke, si Jesus mismo, developing as a child, he grew in wisdom and in favor. Now, favor from this passage na ginamit ay galing sa salitang charis. Ang daming pangalan na. Biro mo, ang pangalang Charito, favored. Ang pangalang Eulogio, blessed. Ang pangalang Charis, Charis ay hindi Charing. Charis ay acceptable, benefit, gift, or grace. Ano ang tinanggap ni Jesus when He was growing up? It is a gift. It's grace. It's benefit from God. Jesus obtained acceptance and grace from God and men. Now, I want you to keep in mind, si Jesus to. He was without blemish and sin. Siya po yung perfect, spotless Lamb of God. Yet, He increased in favor. Bakit kaya? The answer is that Jesus could model how we could walk with God, led of the Spirit, and impacting our world. Kaya po sinadyang isulat kung bakit si Jesus grew in favor, in wisdom and in favor, ay para po maunawaan natin kung paano tayo mamuhay bilang mga tagasunod ng ating Panginoon. Kung paano ikaw at ako ay mamuhay dependent upon the Father and Holy Spirit to complete our earthly assignment. Si Jesus yan, ha? Pero kinailangan niya na manangan, pagtibayin ang kanyang ugnayan sa Ama at manangan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ano ang sabi ng Bible? Every day, Jesus will see Himself on a solitary place to pray. Anong ginagawa ni Jesus? Pumupunta siya sa lugar na tahimik para siya ay manalangin. Makipag-ugnay sa kanyang Ama. So ano ang nagiging resulta ng kanyang pagtibay ng relasyon sa kanyang Ama? Jesus grew in power. There are many miracles that have been performed. There have been so many people who have been touched by the power of God through His life. God's favor rests upon Him. Therefore, if Jesus needed God's favor, kailangan nating lalo ang pabor ng Panginoon. Pakisabi nga sa katabi mo, you need God's favor. Jesus performed miracles as the Son of Man. Therefore, it is an invitation for us to live dependent upon the Holy Spirit sa mga buhay natin. To live having that desire na lagi tayong makipag-ugnay sa ating pong Ama.
Ano ang sabi ng Proverbs in Proverbs 12:2? A good man obtains favor from the Lord. Ang word na favor po dito or obtain ay galing po sa salitang draw out. Ang isang tao na tama, maayos ang kanyang paglakad bilang tagasunod ng Diyos ay kayang kumuha o makakuha ng biyaya mula sa kanyang Panginoon. In other paraphrase, it says, a good man draws out grace from God. We draw out His grace when our ways please Him. Kapag ang Diyos po'y nalulugod sa ating paraan ng pamumuhay, hindi mahirap makuha ang pabor ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, kaya ayusin natin. Kanina kausap mo siya. Nung sinasabi mo yung pagpapala, kausap mo siya. Pero bakit nung aayusin na, ayaw mo siyang kausapin? If you want God's favor, then we need to keep in mind na mahalagang ayusin ang ugnayan sa Panginoon. Mahalagang we are developing our relationship with God. Now let me ask you, how many of you are praying for God's favor? Raise your hands, please. Okay? Amen. Kanina ang dami, ngayon konti na lang. Baka may sabihin ka, Pastor, nahirap na. All of us are praying for God's favor. Wala pa po ako narinig ng panalangin na, Lord, wag mo akong pagpalain. People would always ask for God's blessing. People would always ask for God's favor. But I want you to understand, if you want God's favor in your life, then the things we must be doing must be pleasing upon His sight. Hindi po pwede na humihingi tayo ng pabor mula sa Diyos pero ang buhay natin ay lumalakad ng hindi tama sa Panginoon. Amen. Pinagpe-pray mo, Lord, pagpalain mo ang negosyo ko. Pagpalain mo ang negosyo ko, bigyan mo ako ng pabor. Pero ang buhay natin, pawardi-wardi bilang Kristiyano. We can never have God's favor with that. Hindi pwedeng sinasabi mo, Lord, bigyan mo ako ng breakthrough sa buhay ko. Pero hindi tayo tumatakas sa mga nakaraan nating mga pagkakasala. Paulit-ulit pa rin natin ginagawa. We can never have God's favor with that. Now, you might be mad about me this morning. You might get angry with me this morning, but I don't care. I'm here to preach to you the whole counsel of the Word of God. And I want you to understand that if you are not going to change your ways, you can never receive favor from God. If you're going to read your Bible, God blesses those who walk uprightly before Him. Pinagpapala ng Diyos ang taong lumalakad ng tuwid para sa Panginoon. Pakitanong mo yung katabi mo, narinig mo ba? It's not right to ask God, bless me. Pero ang buhay naman natin ay lumalakad sa karimlan. Pinagpapala mo, Lord, i-promote mo ako. Ang tamad mo naman. I-promote mo ako, Lord, tapos lagi kang late. I-promote mo ako, Lord, sinisiraan mo lagi yung kaopisina mo. Lord, minsan ang mga prayers pa natin talagang malubhang daig pa ang pastor ko manalangin. Panginoon, palibutan mo po ako ng iyong biyaya sa hilaga, sa silangan, sa kanluran, sa timog. Now, there's nothing wrong with a prayer like that, but something is wrong in the manner we live out our lives. Tandaan mo, hindi ko konsintihin ng Diyos kailanman ang maling gawain. Bakit sabi nga sa katabi mo, hindi konsentidor si Lord? At kung sasabihin mo sa akin, Pastor, alam mo,
May ginagawa akong hindi tama pero okay naman ako. Huwag mong ubusin ang grasya ng Panginoon. Kaya hanggang ngayon, okay ka pa, is giving you time to change. Pero kapag tinigasan mo ang puso mo, you know what can happen to each and every one of us. Kapatid, ayusin natin. Let us not just come to God asking for His favor and then waldas ang buhay natin. Warde ang paglakad natin. Kung pag-aaralan mo ang Bible mo, isa sa mga paborito nating character sa Bible si David. Bakit kaya si David lagi na lang pinagpapala ng Panginoon? Pwede na magreklamo yung iba eh. Bakit naman lagi na lang si David? Why? Because he would always see to it na ang buhay niya lumalakad sa kalooban at sa salita ng Diyos. Even in times of sin, nung nagkasala si David, hindi niya tinago. He tried. He tried covering up yung kanyang pagkakasala. He tried. Pero alam niya na kung magtatago ako, hindi ako pagpapalain ng Diyos. Alam ni David kung mananatili ako sa ganitong kalagayan ko, kung mananatili ako sa pangangalun niya, kung mananatili ako na ang buhay ko, pinapatay ko yung asawa ng babaeng yon. Kung mananatili ako sa ganito, God will not bless me. Kaya nung sinabi niya, lumabas siya at sinabi niya, God, restore unto me the joy of my salvation and take not your spirit from me. He opened up himself before God. Lord, patawarin mo ako. And you know what happened? After that, God restored everything in the life of David. Kapatid, hindi pwedeng humihingi tayo ng biyaya na patuloy tayong lumalakad sa pagkakasala. That's not how relationship with God works. You want God's favor? You want God's blessing? Make yourself right in the eyes of God. Pakisabi sa katabi mo, ayusin natin. Naku, ang tahimik. Let's do something about it. Alam niyo, I believe that here at Word of Hope Manila, God is allowing us to enter a new season. A season of growth. A season of rebuke. But at the same time, a season of change sa buhay natin. Huwag tayo mahiratin na ang tatagal na natin mga Kristiyano, hindi po tayo makakita ng pagbabago sa ating pong mga buhay. It is always linked with how good our relationship with God is. Paano po ba natin binavalue ang ating relasyon sa ating pong Panginoon? Isa sa mga examples na binigay po ni Apostol Pedro is found in 1 Peter 3:7. Husbands, likewise, submit by living with your wife in ways that honor her, knowing that she is the weaker partner. Honor her all the more. She is also a co-heir of the gracious care of life. Do this so that your prayers won't be hindered. Ano ang sabi ni Pedro? Ni Apostol Pedro? Hindi pwedeng hihingi ka, mananalangin ka sa Diyos nang hindi tama ang relasyon mo sa iyong asawa. Anong sabi ni Apostol Pedro? That will hinder your prayers. That will hinder God in answering your prayers. Hindi pwedeng, God, pagpalain mo ako, bigyan mo ako ng pabor, pero kaaway mo silang lahat. No, that cannot happen. God is teaching us this morning, no matter how quiet you may be, that if you want to have God's favor, our lives must be walking in righteousness and in the right path. Kapatid, kahit sabihin mo pa sa akin, meron naman akong pabor na tinatanggap sa tao, okay na yun. Ang pabor na nanggagaling sa tao, pabago-bago. Siguro may pabor tayo ngayon kasi nasa posisyon tayo.
Kaya parang laging red carpet ang datingan mo. Pero pag wala na tayo sa posisyon, you know what I'm talking about. It's hard to get men's favor. Men's favor is sometimes based on their mood. Pag nasa mood silang bigyan ka ng pabor, binibigyan ka pabor. Pag wala, di wala. But unlike God's favor, alam mo kagandahan sa pabor ng Panginoon, maging ang kaaway mo, alam mo nasa Bible yan ha, kaya kanyang pagpalain pag ang Diyos ang kumilos sa buhay mo. Pag ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng pabor, nothing can stop and nothing can hinder the hands of God moving upon your life. If you're going to see your Bible, in John chapter 6, nung si Jesus ay nagpakain ng 5,000 with 2 fish and 5 loaves, yung mga tao, naku po, gawin natin siyang hari! Hari! They were shouting, they want him to become king. Fast forward. The same people who shouted they want him to become king, they also shouted, crucify him. Ganong kabilis magpalit ang pabor na galing sa tao. That's how quick it can change. So ano ang binibigyan kong emphasis dito? Ang hangarin natin ay pabor ng Diyos. Paano natin makukuha ang pabor ng Diyos? It is giving emphasis on our relationship with Him. Pakisabi sa katabi mo, ayusin natin ang relasyon natin kay Lord. You know, this past few days, I was looking at this passage. And we are always asking and praying for God's favor. Lagi nating inihiling, Lord, bigyan mo ako ng iyong pabor. Pero alam niyo ba, mga kapatid, as you ask for God's favor, is also saying to God, Lord, ayusin mo ako. As I receive your blessing, higit mo akong ayusin. Higit mo akong ituwid. Remember this, ang Diyos ay nananatiling kumikilos sa kabanalan at katuwiran. Kaya ito'y panawagan sa atin ng salita ng Diyos. If you want, and I want to have His favor, let us walk having a right relationship with Him. Last but not least, God grants favor to those whom He can entrust with His purposes. Ang Diyos ay nagbibigay ng pabor sa mga taong Kanyang mapagkakatiwalaan na gawin ang Kanyang kalooban sa pamamagitan ng kanilang mga buhay. Pakitanong nga yung katabi mo, mapagkakatiwalaan ka ba? Alam mo, Pastor, bago matapos ang service na ito, dumami ang kaaway ko. Sa kaliwa, sa kanan, kung magpatanong ka mapagkakatiwalaan po ba tayo? The favor that comes from God reflects His nature and character and has purpose associated with it. Sabi po nung isa sa mga paborito kong verses in 2 Chronicles 16:9, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself strong on behalf of those whose heart is loyal to Him. Ano yung word na ginamit? Loyal heart. Ang loyal heart throws out grace and favor from God. Ang mapagkakatiwalaan ay tunay na makasusumpong ng habag at biyaya mula sa Panginoon. When God was looking for a virgin to give birth to His one and only Son, He found Mary. Mary can be entrusted with His purposes. Handa si Maria na yung pabor ng Diyos ay maganap sa kanyang buhay upang maganap ang kalooban ng Diyos. I want you to hear me out on this. Purpose is your vehicle to destiny fulfilled. If you want God's destiny to be happening upon your life, then you've got to have purpose in mind.
Kapag pinagpala ka ng Panginoon at binigyan ka niya ng pabor, we begin to see success, we are often tested. Diba pray ka, Lord, pagpalain mo ako, bigyan mo ako ng pabor. Pinagpala ka ng Panginoon. Binigyan ka ng pabor. Pinagyaman ka ni Lord. Alam mo, nandyan yung testing. Saan paano yung testing, Pastor? We will be tested if we are going to take the credit or not. Pag nagtagumpay ka at inangat ka ng Panginoon, sino ang sikat sa buhay mo? Tama, Pastor. Tama talaga, nung magsabog ng talino ng Diyos talaga, sinalo ko lahat. Saka lahat ng diskarte, ang galing-galing mo naman, don't mention it. Maliit na bagay, small things. Are you going to take the credit? When the things in your life is going smoothly, kanino mo ituturo ang daliri mo? Sa sarili mo o sa Panginoon? Kapag ka-prinomote ka ng Diyos sa trabaho mo, kanino ang daliri? Sa Diyos ba o sa atin? Testing happens when you are being blessed by God. Remember that. When favor of the Lord had fallen upon our lives, nangyayari ang testing nito. Are we going to squander His favor and anointing para lang sa ating mga sariling agenda? Total, tayo lang nandito, di ba? Wala ka naman magagawa. Kadalasan, pag tayo po'y nagpe-pray ganito, kung hindi ka ganito mag-pray, praise God. Pero kung ganito ka mag-pray, magbago. Lord, pagpalain mo ako. Kasi Lord, pag pinagpala mo ako, alam kong gagamitin mo ang buhay ko bilang daluyan ng pagpapala mo. Panginoon, pagyamanin mo lahat ng gawa ng kamay ko, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon. Gagamitin ko para sa iyong kaharian, Panginoon. Ito ang problema. Pinagpala ni Lord. Hindi mo na makita sa simbahan. Alam niyo, nakakatuwa kayo tingnan. Kinakalabit pa yung katabi. Prinomote ng Panginoon. Hindi mo na makita. Pinagyaman ni Lord. Mabuti pa nung hindi pinagyayaman, walang problema pag magkakaloob na. Nung hindi pa pinagyayaman, excited pa sa offering. Ay, offering na, praise God. Nung pinagyaman, ano ba yan? Ang dami namang koleksyon. You might be laughing at it, but that's the truth. Anong nangyayari? Nakakalimutan natin may purpose. The Lord bless you with a purpose. The Lord promoted you with a purpose. The Lord enlarged your territory for a purpose. Amen. Pakisabi sa katabi mo, laging may purpose. Lagi at doon natetes ang bawat isa sa atin kung loyal ba ang heart natin kay Lord. I grew up in a church, bagamat hindi po ako mabait na lumaki sa simbahan. I heard all the prayers that I would hear about promises to God. Panginoon, bigyan mo lang ako ng trabaho, maglilingkod ako sa iyo. Panginoon, pagyamanin mo lang ako, magbibigay ako sa iyo, maglilingkod ako sa iyo. They have not fulfilled their promises. Their hearts are not loyal. That's why ang biyaya sa kanila ng Panginoon, one time lang kung tawagin. Why they cannot be trusted. Pakisabi mo sa katabi mo, ibahin mo naman. Do you remember Samson? Alam niyo, pag naririnig natin yung pangalang Samson, alam natin ang karugtong niya. Samson and the Ark. Amen? Ano amen? Samson and Delilah.
Do you remember Samson? He was the strongest guy in their nation during his time. Ano ang sabi ng Diyos? Magkakaroon siya ng lakas ng higit pa sa 10 tao. Ang sabi ng Diyos sa kanyang mga magulang, He will rule my people. That's the purpose. He will bring my people towards me. That was the purpose. Kaya lang si Samson, nung lumaki, nung nagbinata, bukod sa raggedy handsome na, ang lakas pa. Ulitin ko ha, pag sinabi ng Bible na gwapo ka talaga, gwapo ka. Try to imagine, gwapo ka na, macho-macho ka pa, ang lakas mo pa. Na in love kay Delilah. He played with his power. He toyed with his anointing and purpose. At ang kanyang ginusto ay Pilisteo. Alam mo naman si Samson, tinatalo niya yung mga Pilisteo. Na para bang, I'm just making them a breakfast in the morning, kinugulpi niya lahat. Yun ang ginagawa. He can easily defeat them. He can easily overthrow them. So anong nangyari? Dahil si Delilah ay Pilisteo, anong tanong sa kanya ni Delilah? Samson, saan nagagaling ang lakas mo? Kung itatali mo ako ng tali na hindi pa kailanman nagamit, kahit saan, sariwang tali, manghihina ako. Ginawa, tinali siya. But he just played with it. Later on, fast forward, inamin ni Samson, ang aking lakas ay nasa buhok ko. So what did Delilah do? Shave off his hair while he was asleep. Samson lost his strength. Ano ang aking sinasabi? May paraan ang Diyos para kunin niya sa atin ang kanyang pabor. If we are not using it for His purposes. May paraan ng Panginoon. You cannot mock God. I cannot mock God. Hindi pwede ako mangangako kay Lord and then hindi ko tutuparin. God knows if we can be trusted. Every blessing, every favor He's giving to us is with a purpose. Pakisabi ulit sa katabi mo, lahat may dahilan si Lord. Lahat. He has a purpose why He blessed you. He has a purpose why He promoted you. He has a purpose why you are having that impact. Many can move a man's heart, but fewer can move the heart of God. Why? Because many lack authenticity, many lack integrity and loyalty to God and His purposes. Pag pinagpala na, pag pinagyaman na, nakakalimutan na ang kalooban ng Panginoon. Don't be that person. Alam mo kapatid, bakit? Dahil kung ikaw ay binigyan ng pabor ng Diyos at patuloy na ginagamit ng Diyos ang buhay mo na mapangyari ang kanyang kalooban sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Now, hear me out on this. Hindi rin matutuyo ang lahat ng biyaya, ang lahat ng pabor na ibibigay ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. If you want God's favor and blessings to be continually flowing sa iyong buhay, let your life be used for a purpose. Pakisabi sa katabi mo, tignan mo siya ulit, napakatahimik niya ngayong araw na ito. Tignan mo siya ulit at sabihin mo sa kanya, ganun ang gawin natin. Be it in business, be it in your job, even in your school,
Pag ikaw ay nagkaroon ng scholarship, binigyan ka ng pabor ng Panginoon. Hindi yan para i-flaunt. No? O para sabihin, ang tali-talino ko talaga. No. It is with a purpose. Nakapasok ka doon sa dream job mo, hindi yan pang my day. It is with a purpose. Let me just tell you this. Nanatiling bukas ang church na ito even in the pandemic. It's because of His purpose. Kasi kung gustong isara ng Panginoon ng church na ito, sarado na ito noon pa man. But why did He make us survive? Why did He make us thrive? Why did He make us grow? Even in difficult moments. Because it is having a purpose. It was for a purpose. Kaya every single week, every single month, I need to remind each and every one of us that we are here for a purpose. Kasi kung hindi pinag-survive ng Panginoon ang church na ito, we can never reach that barangay mismo dyan sa City Jail. Alam niyo ba kung ano ang tawag nila sa Word of Hope? Church partner. Hindi lang basta taga-feeding program. Hindi lang basta taga-pray. Ang tawag nila sa ating church partner. Pag may mga gawain ng barangay, ang tinatawag hindi na si Father, si Pastor. Now what am I trying to tell you? God had put us here. God made us survive. God blessed us because of a purpose. And we kept on embracing that purpose. We kept on reminding ourselves, God, everything that we're having, everything that we are experiencing is for the glory of the name of our Lord Jesus Christ. It is for His glory. Everything that you're having, everything that you are accomplishing is not for our name's sake, but all for His glory. Even Queen Esther understood that she was chosen to be the queen of Persia because of a purpose. And that purpose is to preserve the people of Israel. Kaya ganoon na lang ang pabor ng Panginoon sa kanyang buhay. Favor is for a purpose. Let Jesus be glorified through your life. Favor is received or reserved for those who have won the King's heart. For those who have a purpose in mind. Are you ready to increase with God's favor? Let us pursue Jesus. Let us please the King of glory. Shall we all bow our heads and let us pray? Our gracious God and Heavenly Father, we thank you for allowing us to hear your words today. Salamat po sa iyong paalala. Salamat po sa iyong pagkilos. Salamat po sa iyong pangungusap sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, sa maraming pagkakataon, we are asking for your favor, but we are not really walking in the right path of relationship with you. Salamat po, Panginoon, dahil patuloy mo kaming pinapaalalahanan at binubuksan ang aming mga puso't kaisipan sa katotohanan ng iyong mga salita. God, we are also asking so many favors and blessings from you, pero hindi naman namin talaga alam kung para saan ito. Thank you for reminding us, O God, that all of these blessings are to promote your name and to let your purposes be accomplished through our lives.